Nabalot ng mga itim na laso at tela ang UP Manila bilang pagluluksa sa pagkamatay ng estudyante nilang si Cristel Tejada. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Para raw kay Cristel, hindi ordinaryong kanyang ID sa UP Manila. Sabi ng kanyang ama, naging simbolo raw ito ng pangarap ni Cristel na makapasok sa premyadong universidad at matawag na scholar ng bayan. Ngayon, ang ID ito, isa na lang sa mga bagay na paghuhugutan nila ng mga alaala ng namayapang anak. Kasi nandun na siya eh. Hindi ko na siya makukuha dun eh. Sa akin na lang siya. Isa na kami. So, ang treasure na maging part ko. Kasi ito yung buhay niya eh. So, paperam ko lang to as representation. Pero sa at least na alam ko nandito ka lang. Buo pa tayo. Nang isuko ni Cristel ang ID kasabay ng pagsunod sa payong maghain ng leave of absence dahil sa di nabayarang halos 10,000 pisong matrikula para sa second SEM. Kasama ni Cristel ang kaklase ng high school at kapwa iskanyang si Shonel Rupa. Ipinaskanya para ang ID bago ito isinuko sa universidad. Bakas daw ang lungkot sa mukha ni Cristel. Nung kwento niya kasi sa akin, sobrang sakit daw na ilalet go niya yun since parang ayaw nga siyang papasukin sa campus namin. Nung kinukwento niya kasi sa akin yung mga problema niya, I saw how hard it was for her. It was in her eyes and sobrang burdened niya ng time na yun. Pero parang I wanted to help. I really did. Pero hindi kinaya ng kita sa pagtataksi ng kanyang ama na masuportahan ang pag-aaral ni Cristel at 3 pa niyang kapatid. Sa pagkamatay ng anak, umaasa ang kanyang pamilya na marerebisa ang polisiya ng universidad para sa mga mag-aaral na tulad ni Cristel na matayog ang pangarap pero kapos sa oportunidad. Sa UP Manila nakasabit ang mga itim na laso. Ang rebulto ng oblation balot sa itim na tela. Pagluluksa sa kamatayang tila ng uusisa sa karakter ng UP bilang pambansang universidad, lalo na ng mahihirap. Maging sa UP Diliman pinagluksa rin ng mga mag-aaral at guro ang pagkamatay ni Cristel at kinundina ang umano'y no late payment policy sa UP Manila. Ivan Mayrina, GMA News.